po, salamat po sa Panginoon, purihin ang Diyos, hallelujah, ay sa mapagpalang araw po sa ating lahat, at salamat sa Diyos muli na tayo po ay nakita sa pamagitan ng ganitong programa ng online Bible Study. Isang kagalakan po na kami ay makabahagi po sa ganitong ministry at naniwala po tayo na sa tuwing tayo nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, nandyan po ang ating Panginoon. Kaya ang kailangan lang natin ay maging bukas ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan sa salita ng Diyos. Sa gayon, ang salita ng Panginoon ay makakilos din sa ating mga buhay po. Kaya salamat sa pagkakataon ito. Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po munang lahat ay manalangin sa Panginoon at itulog natin sa Panginoon ng gawain. O dakilan namin Diyos, Panginoon naming Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dito sa ministry ito, ang online Bible Study, Jail Ministry, God. Patuloy kami nagtitiwala sa inyo na ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakaalam ng bawat buhay ng inyong mga anak, lalo na sa mga situation, Panginoon, sitwasyon, mga anak mong ito, Lord, mga PDLs namin at mga sa lahat ng mga jail officer, O God, sa warden, Panginoon, at sa lahat ng sulok, Panginoon, ng aming bansa na abot, Panginoong Diyos, ng pangangaral ng iyong mga salita sa buong mundo, O God. Patuloy ka magturo at mangusap sa amin. Gamitin niyo po ang iyong lingkod, Panginoon. Hayaan niyo po ang iyong Santong Espiritu ang magtrabaho sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Bigyan mo kami ng kaunawaan, karunungan, para sa iyong Panginoon, madali namin maintindihan, Lord, ang iyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin ngayong araw na ito, ang aming samsamang dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, tagapagligtas. Amen, amen. Purihin ang Diyos at hallelujah. At ako'y naniniwala na ngayong araw na ito ay muli ang Panginoon ay mangungusap sa atin. At ako ay instrumento lamang ng Panginoon, pagpipig lamang ng Panginoon para dalhin ang mensahe ng Diyos ngayong araw na ito. So, pag-usapan natin yung tungkol sa dakilang kaloob ng Diyos, no? Kasi mayroon pong ipinagkaloob ang Diyos sa atin. Yan po ay sinatawag nating dakilang kaloob, pinakamalaki, pinakamahalaga, at hindi kayang tumbasan, hindi kayang bayaran itong kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi itong month na ito ng December ay may mga selebrasyon ng Kapaskuhan. At ang ating pong in-expect syempre ay ang mga regalo. Pero kung mayroon pa tayo po ay naghanap ng regalo, ang pinaka-the best na regalo na hindi natin kayang bayaran ay yung regalo ng Diyos. Yan po, regalo ng Diyos. So ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Romans chapter 8, verse 32. Tingnan po natin sa screen at basahin natin yung sinasabi ng Biblia ni Apostol Pablo. Sabi po rito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Praise the Lord! Sinasabi po niya sa verse 9, napakalinaw po yung tinuturo ng Biblia sa atin na ang sariling ang anak ng Diyos ay hindi niya ipinagkait. Sa halip ay ibinigay para sa atin. Sabi niya, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Kaya wala pong bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon. Kasi yung ang anak niya, kaisa-isang anak ng Diyos, ay binigay para sa atin, sa sanlibutan ito, sa atin na mga makasalanan. Binigyan tayo na napakaling regalo sa buhay na ito. Binigay niya yan para sa atin. Libre, binigay ng Panginoon. Kaya kailangan maintindihan po natin na napakahalaga na maintindihan natin yung tungkol sa dakilang regalo ng ating Panginoon. So yan ay dakilang regalo na po. Hindi mo kayang bayaran, hindi mo talaga kayang kahit anong halaga ay hindi makatumbas sa regalong yan. Dahil yan po ang regalo na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So dahil sa regalong yan, hindi lang yun basta-basta kaya masasabi po natin na regalo para sa iyo, para sa akin, para sa buong mundo. Dahil
ano po yan, package po yan. Sa loob ng regalo na yan, may mga idinudulot na magagandang bagay sa buhay natin. Kaya kung basahin din natin ang aklat ng Efeso, tingnan nga po muna natin ito sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9. So ito po yung nakapaloob dyan sa regalo na yan. Sabi ko, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Yan. Dahil sa biyaya ng Diyos. So hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. So tingnan natin yung verse na yun. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. So ang ibig sabihin, ang nakapaloob po dyan sa regalo, dakilang regalo na yan, ay ang dakila din ng kaligtasan. So mayroong kaligtasan sa loob ng regalo na yan, na walang iba kundi ang bugtong anak ng Diyos, ay mayroon pong kaligtasan. At ang kaligtasan na yan, ito po ay hindi lamang sa buhay na ito, kaililigtas ng Panginoon. Kasi sa mundong ito, napakarami pong mga pwedeng ikapapahamak natin. Ang mundong ito ay nagdudulot din ng ikapapahamak ng tao. Pero kapag si Kristo o yung regalo ng Diyos ay nasa iyo, sigurado sa araw-araw ng iyong buhay dito sa ibabaw ng mundo, andun yung proteksyon, pag-iingat ng Panginoon. Andun yung kaligtasan ng iyong buhay sa araw-araw. Kagaya po namin din sa aming araw-araw din na buhay, travel din para sa mga gawain sa iba't ibang lugar. Nakikita namin yung proteksyon, pag-iingat ng Panginoon dahil sa araw-araw talagang napakaraming aksidente. Kaya makita natin na kung ang regalo na yan ay nasa buhay mo, sa araw-araw ng iyong buhay, makakasiguro ka na laging ligtas ka. Yan po. Ligtas tayo kasi sabi ko doon, ito ay sa biyaya tayo, sa biyaya ng Diyos. O sa kagandahan ng loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Yan. So mayroon pong kaligtasan, dakilang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa buhay na ito, habang po tayo ay nabubuhay, ano man ang iyong ginagawa, saan ka man pumunta, sa trabaho ka man, anywhere, saan ka man pumunta, mayroon kang assurance of salvation. May katiyakan ang buhay mo. At sa buhay na ito, kasi limitado at may hangganan ang buhay natin sa ibabaw ng lupa, sa sunod na yugto ng buhay, sure, na ang kaligtasan na yan ay yung tinatawag na kaligtasan ng ating kaluluwa sa kapahamakan sa impyerno. Yun yung pinaka-defense na pinakadakila, ay dakila po itong regalong ito, dahil taglay nito ay ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ko, ang kaligtasan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kasi, kaya kailangan kilalanin, sampalatayanan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya lagi ko nga pong nababanggit na ang kaligtasan ay naka Jesucristo lamang natin matatagpuan. Ito ay regalo ng Panginoon. Hindi ito sa pamagitan ng ating mga gawa. Kaya di ba nililinaw doon, para wala tayong pagmamalaki. Hindi dahil sa ating kabaitan, dahil sa ating kabutihan, kaya tayo niligtas, kundi ito ay regalo ng Diyos. Magkakaiba po yung tinatawag na regalo sa premyo. Pagka sinasabi nating regalo, wala kang effort, libre na ibinigay sa iyo. Pag premyo, kailangan ka magtrabaho, kailangan ka magsikap, kailangan galingan mo para manalo ka at magkamit ka ng premyo. Pero pag ikaw ay bigyan ng regalo, libre yan na ibinigay. Kaya nga po, yung tinatawag nating biyaya ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, na tinatawag nating gratis, libre, free. Yung regalo na yan na ibinigay na ng Diyos sa sangkatauhan. Sa bawat isa sa atin, tayo ini-inform lamang ng Biblia na may ibinigay na dakilang regalo ang Diyos sa iyo, sa akin, at sa lahat ng mga tao. Anuman ang wika, bansa, anuman ang lahi, ibinigay na yung regalo ng Diyos 2,000 years ago. Kaya ang tanong, kumusta kapatid?
Yung regalo na ibinigay ng Diyos noon, tinanggap mo na ba ngayon? Nasa iyo na ba ngayon yung regalo niyan? Kasi napakadakila ng regalo na yan. Yan ay nagtataglay ng kaligtasan. Ano po? Kaligtasan, ang dulo ko niyan. Kaya sabi ng Biblia, kay Jesucristo lang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay na sukat nating ikaliligtas. Hindi lamang po yung pagsabi sa mga grupo o mga reliyon. Ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa dakilang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba yun? Kaya kailangan mapasayo yan. Paano mo matatanggap yung regalo na yan? Paano mo papasayo yung regalo yan? Ay kailangan tanggapin mo nga. Diba, pag ikaw'y binibigyan ng regalo, hindi naman sapat na, ay salamat po, hindi mo naman tinanggap yung regalo. Kaya tanggapin mo yung regalo. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong talagang totoong Panginoon at tagapagligtas. Yan po. Kasi yan po ang sabi ng Biblia dito sa sinasabi ng verse. Kaya sa biyaya kayo nangaligtas. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo nangaligtas. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya kahit na hindi natin pwedeng ipagmamalaki yung ating mga gawa. Kasi ang mga gawa natin, ang mga kabutihan natin, yan ay pawang basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kailangan muna natin si Kristo para maging qualified yung kabutihan natin sa harapan ng Diyos. Kailangan na si Kristo ay nasa buhay natin. Kaya yan po ang ipinapakita dito na dakilang kaloob sa atin. So si Yesu Kristo ang tinatawag na dakilang regalo sa atin. Ano po? At package yan. Ang dulot niyan sa atin ay kaligtasan. Ano pa? Basahin pa natin ang ibang verse sa Romans chapter 5, verse 1 to 3. So dyan, makikita natin sa mga verses na yan, sabi ko, kaya ngayon itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sabi po natin, sa pamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Ito po. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayo magtiis. Purihin ang Panginoon. So ang isa pa sa bahagi ng isa pa sa dulot ng regalo na yan, ay yan po yung tinatawag na pampapawalang sala ng Panginoon. Freedom o kalayaan. Kaya pagka tinanggap mo yung regalo na yan, na si Jesus, yung buktong na anak ng Diyos, makakamtan mo yung pagpapawalang sala ng Panginoon. Ikaw ay pawawalang sala. Kagaya po sa mga sitwasyon natin dyan, mga kapatid, sa inyong mga kalagayan, sa inyong mga sitwasyon, walang imposible sa Panginoon. Pwede din one day isisigaw ng dyan sa iyo, ikaw ay binawalang sala. Kasi kayang gawin ng Panginoon na ikaw ay palayain. Kahit sa physical mong kalagayan at maging man sa spiritual na kalagayan mo, kaya kang palayain ng Panginoon. Kaya kung ikaw man ay nakabilanggo physically, pwedeng gumawa ng solusyon ng Panginoon sa buhay mo. Pero kapatid, ang kailangan mong si Jesus. Dahil si Jesus ang susi ng tunay na kalayaan. At ikaw ay kukonsider ng Panginoon na matuwid sa kanyang harapan kapag tinanggap mo siya sa buhay mo. Talaga, tinanggap mo yung regalo na yan. Kaya tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya yun yung regalo niya. Ang regalo niya ay may dulot na kalayaan. At ang pagpapalaya ng Panginoon ay ayon sa kanyang pagpapatawad sa atin. Tayo ay pinatawad ng Panginoon. Nung si Kristo ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo,
Doon sa krus ng Kalbaryo, sumisigaw siya, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Makita natin na doon sa krus ng Kalbaryo, namamagitan ang Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin at sinasabi niya, Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Matagal ka nang pinatawad, kapatid ng Panginoon. Ito ay sinisigaw niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pag yung regalo na yan ay nasa puso mo, nasa buhay mo, kapatid, sinasabi ko sa iyo, tunay niyang ikaw ay pinatawad na ng Panginoon. Pinalaya ka ng Panginoon. Gaano man karumi o kaitim ang iyong kasalanan, ang Diyos ay kayang magpatawad sa iyo. Kayang magpatawad sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Dahil tayo ang pinaka-espesyal sa nilikha ng ating Panginoon. Kaya yan po ang dahilan kung bakit kami ay nagtuturo at nangangarap upang i-inform sa bawat isa sa atin, upang ipaalam sa sanlibutan na tayo ay, kung tanggapin natin ang regalo na yan, makakamtan natin ang tunay na kalayaan at pagpapatawad ng ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Kaya nga sabi sa Biblia, kung ipapahayag mo sa iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal. At lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at karumihan. Kaya, ano man ang mga nagawa natin pagkakasala, pagkakamali sa buhay na ito, may solusyon ng Diyos sa iyo, kapatid. May solusyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayong oras na ito, yan po ang nililinaw ng banal na kasulatan. Ang dakilang regalo ay binabalikan natin itong dakilang regalo ng Diyos sa atin. Na ganun tayo pala ka-espesyal sa harapan ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Minsan man, nalihis ka ng landas, nalayo ka man sa Panginoon. Pero ngayong pagkakataong ito, ay ang hangad ng Panginoon ay muling bumabalik-loob ka sa Kanya. Muling kilalanin mo siya sa iyong buhay para makamtan mo ang dakilang regalo ito, ang pagpapalaya ng Panginoon, ang pagpapatawad ng Panginoon. Ang pinaka-the best din dyan, yung kapayapaan. Ang dulot ng regalo niyan ay kapayapaan. Hindi makakabili ng kapsula ng kapayapaan ka. Ang tunay na makapagbibigay ng kapayapaan sa buhay na ito ay ang Diyos. Kasi sinabi ni Jesus, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Kaya ang kapayapaan na yan, kahit na anong sitwasyon, kahit na anong kalagayan sa buhay, kahit paligid pa ang problema mo, kapag si Kristo ay nasa puso mo, panatag na panatag ka dahil kasama mo ang Panginoon. Hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalala dahil kasama mo ang Panginoon na tinawag na Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya, naayos yung relationship. Kaya sabi nito, ngayon, ay nagkaroon na tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Kaya kapatid, kapag tinanggap mo yung Jesus sa puso mo, sa buhay mo, yung regalo na yan, yung dating relasyon mo na putol sa Diyos, ngayon yun ay okay na. Idinugtong na ng Panginoon. At mayroon ka ng koneksyon sa Diyos. Napakahalaga, konektado ka sa Diyos. Kasi pag hindi ka nakakonekta sa Diyos, mahirap ang buhay ang walang koneksyon sa Panginoon. Dahil ang nagsusustain at nagbibigay ng ating buhay, pisikal at spiritual, ay ang Diyos. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng koneksyon sa Panginoon. Amen po? Kaya yan po sabi po ng Biblia. Kaya si Jesus ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya ngayon sandaling ito, dapat nating malaman, taglay po niya, regalo na yan, ay, ano po yun? Ay maayos na, may kapayapaan. So kaligtasan, kalayaan, kapayapaan, ang next doon ay yung katalakan. Dati malungkot ang buhay mo. Pero pag ang regalo na yan ay nasa buhay mo,
magiging masaya na ang buhay mo. Maging masigla ka sa buhay mo. Kung ikaw ay puno-puno ng kalungkutan ngayon, bibigyan ka ng Diyos ng kagalakan. At ang kagalakan na yan ay hindi kagaya ng kagalakan o kasiyahan ng mundong ito. Ang kasiyahan ng mundong ito ay pansamantala. Ang kagalakan na mula sa Panginoon ay pangwalang hanggan. Yan po ay mapapasa iyo ang kagalakan. And then, panguli doon sa first day, pinapakita din yung pag-asa. Yan. So makita nyo, napakarami parang laman yung regalo na yan na ibinigay. So mayroong kaligtasan, mayroong kalayaan, may kapayapaan, ano pa doon? Mayroong kagalakan, at mayroong pag-asa. Yun po alam masasabi ko pa na dulot ng regalo na yan. Kahit tunay na napakadakila ng regalo na yan. At huwag mong sayangin, kapatid. Kung ikaw ngayon ay nakikinig, huwag mong sayangin yung regalo na yan. Wala nang katulad ang maging buhay mo sa daigdig na ito kapag yung regalo na yan ay lubos mong tinanggap sa iyong buhay. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon pagligtas. Mayroon pa palang nalas doon. Sabi doon sa 1 John chapter 5, verse 11 to 12. Ito po yung last verse natin. Sabi nito, at ito ang patutuon, ito ang patutuon ng Diyos. Ito ay patutuon ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Tuloy po. Ang sino mang nasa kanya, ang kaanak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang sino mang wala sa kanya, ang anak ng Diyos, ay walang buhay na walang hanggan. That's the final na makikita natin na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Maging maayos na ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa, ililigtas ka ng Panginoon, iingatan ka ng Panginoon, palalayain ka ng Panginoon, panatawad ka ng Panginoon, may kapayapaan na sa buhay mo, may kagalakan ka na, may pag-asa pa, plus may bonus ka pa na eternal life. Buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng ating Diyos? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Tunay na ang ating Diyos ay nagbibigay sa atin ng dakilang regalo. Kaya sana yung regalo na yan, ingatan natin sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Dahil po, kapag nanatili yung regalo na yan sa buhay natin, one day, kita-kita din tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Yun ang tunay na buhay natin. Pansamantala lang ang buhay na ito. At pagkatapos ito, mananahan tayo doon sa kanyang kaharian. Magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama, salamat po sa inyong pong pagpapahayag sa amin ngayong araw na ito. Salamat sa dakilang regalo na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil tunay na napakabuti niyo sa buhay namin. Ingat tayo, Panginoon, ang buhay, ang regalo ito sa aming mga puso na ito'y manatili. Purihin ka, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Meron ko sa ating MC.